Kapag ayaw, huwag mong pilitin. Kasi kung ipipilit mo ang sarili mo sa isang taong tila ba wala ka namang pag-asa, naku, huwag mong sayangin ang oras mo. Madaming mas karapat dapat sa pagmamahal mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Sakto naman kasi andito na kami sa Katayan. Kaya lang, nang makita kami nila Papa, aba, mag-shut daw muna kami. Nagpapakasaya na kasi sila dito eh. May nagiinuman tapos may pabidyoke pa. At ang masasabi ko lang talaga, may mga magagaling kumanta dito. Ako kasi, hindi mo talaga ako mapapakanta. Kasi baka magsisi ka lang talaga. Baka makarinig ka ng boses na parang naglalaga pa kang planggana. Kaya ito, napatagay na kami ni Kambal nang wala sa oras. Tapos, tumutulong na din kami sa pagbabalat ng patatas at ibang mga gulay. At dahil malakas ang ulan, eto, madilim sa buong paligid. Hindi tuloy kami makauwi. Kaya eto, nalalasing talaga ako ng sobra. Sa paglipas pa ng mga sandali, ewan ko ba, pero parang lasing na ako. Si Bruno nga eto, tulog na. Ako naman, parang antok na antok na. Pero tagay pa din. Ayaw kong tigilan ng mga kainuman dito eh. Eto, birthday ko naman daw kasi bukas, kaya dapat magpakasaya daw ako. Kaya ito, sige, pagbigyan. At pakiramdam ko talaga eh, mawawala ako sa katinuan sa mga oras na to. Kasi lasing na talaga ako. Lambanog kasi yung tinitira namin dito. Ay nako talaga. Pero alam ko naman na may mag-aalaga sa amin dito kahit malasing kami. Pero, teka, anong oras na ba? Tumingin ako sa orasan, kaya lang malabo yung nakikita ko. Parang 8 PM na ata pero di ako sigurado. Hilong-hilo na kasi talaga ako. Anak, kaya mo pa ba? Pinatawag ko na yung sasakyan. Wika ni Papa, pero eto, di na ako sumagot. Ilang saglit pang nakalipas. Wala na akong alam sa nangyayari sa paligid ko. Basta, hindi ko na kaya. Kasi lasing na talaga ako. As in, sobra. Man, pasensya ka na. Pakitulungan mo nga ako. Alo, ano pong nangyari sa Kambal, tito? Nako, man, napalaban ng inom sa mga matatanda kaya ayan, knockout. Ikaw na yung bahala sa kanila ha. Iuwi mo na sa bahay. Tapos, asikaso na lang. Sige po tito, ako na pong bahala sa Kambal. Kaya pala hindi inasagot si Buknoy. Ito siya, lasing na lasing.
Kaya ito, habang pabalik kami sa malaking bahay, natatawa ako sa nakikita ko. Kasi naman, walang pagkakaiba sa itsura yung kambal. Parang biniyak na arenola. At ito, nang makarating kami sa malaking bahay, nagpatulong na ako sa mga kasambahay nila para maiakyat sila sa taas. Si Bruno at Buknoy. Inuna ko si Bruno. At eto, wala siyang malay sa nangyayari. As in, knockout talaga. At eto, pagbalik ko sa sasakyan, eto na si Buknoy. Siya naman ang ihihiga ko sa taas. Buknoy, tara na. Bakit ba nagpakalasing kayo? Diyos ko, ang laki niyo pa namang tao. Ang hirap niyong alalayan. Man, iatid mo ako kay Iboy. Dadating siya mamaya. Akala ko ba galit ka sa kanya, Buknoy? Wika ko habang eto. Inaalalayan ko si Buknoy. Papasok sa bahay nila. Oo, galit ako. Pero mahal ko pa siya. Gusto ko siya makita. Buknoy, lasing ka lang kaya nasasabi mo yan. Man, atid mo ako mamaya kasi dadating yun mamaya. Gusto ko siya makita. Oo na, Buknoy. Ihatid na kita. Pero tara na muna sa kwarto niyo ni Bruno. O siya, hakbang ka muna. Dali. At aakyat tayo ng hagdan. At eto, natatawa na lang talaga ako sa nangyayari. Diyos ko, mahal pa pala ni Buknoy. Nag-iinarte lang talaga. Iba talaga kapag may tama ng alak. Manang, salamat po. Ako na pong bahala sa kambal. Wika ako. Kaya eto, ihiga ko na sana sa kama si Buknoy. Kaya lang, naiihi ako man. Wika ni Buknoy. Kaya eto, nagmadali na ako sa banyo. At eto, pagpasok namin, hinihintay ko na magkusa si Buknoy na ibaba yung short niya at ilabas yung alaga niya. Kaya lang, nakapikit lang siya. Kaya eto, kaysa mapaihi sa short si Buknoy, ako na yung gumawa. Inilabas ko na lang, tapos itinuto ko sa inidoro. Kagi talaga. Walang mali siya, normal na bagay lang. Kaya lang, yung titi ni Buknoy, Diyos ko, dahan-dahang nagagalit at lumalaki. At buti na lang talaga at natapos na siyang umihi. Kaya ito, konting pagpag, tapos ibinalik ko na sa loob. Ganyan ako ka-supportive ng kaibigan. Pagbalik sa kama, hinihiga ko na si Buknoy. Kaya lang si Bruno, biglang bumangon. Bruno, okay ka lang ba? Pre, naiihi na ako. Teka lang Bruno, pigilan mo muna. Wika ako. Kaya ito, nagmadali na ako. Tinulungan ko na magpunta sa banyo si Bruno. At ito, para siyang si Buknoy. Nakapikit na nakatayo lang. Kaya ako na yung naglabas ng ano niya. Gagi, ang laki. Tapos galit na galit. Kaya ito, ang hirap itutok sa butas ng inidoro. Gagi talaga. Napakatigas. Kaya itinutok ko na sa dingding ng CR. Ang masasabi ko lang talaga, kambal nga talaga sila ni Buknoy. Pareho ng size eh.
Kaya eto, pagbalik sa kama ni Bruno, inayos ko na silang dalawa. At sana walang magsukat umihi sa kama. Parang nag-aalaga tuloy ako ng bata ngayon. At dahil mahaba ang tulog ko, ito, sa paglipas ng mga oras, di ako makakatulog. Tapos andito lang ako sa sofa sa loob ng silid nila Bruno at Buknoy. Tamang bantay lang. Kaya lang, bumangon bigla si Buknoy. Buknoy, bakit? Anong gusto mo? Wala. Pangit mo. Wika ni Buknoy. At ayun, nahiga na ulit siya. Nakabwisit. Nasabihan pang pangit. Kaya ito, iniwan ko na. Baka pumatol ako sa lasing. Nahiga na ako dito sa silid ko. At sa paglipas ng mga oras, di pa din talaga ako makakatulog. Kaya ito, naisipan ko na silipin sila Buknoy. Kaya lang, pagsilip ko sa silid nila, ala, nasan si Buknoy? Wala si Buknoy sa kama, wala din sa CR. At ito pagbaba ko, walang tao sa baba. Pero yung pinto nakabukas. Hala, nasaan na yung best friend ko? Diyos ko, saan ko hahanapin yun?